I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Nako, mga kababayan. Nako, senador versus senador. Ito si Amy Marcos. Ano to matabi lang dila nito sa bagay. Sabi nga nila babae. Well, we are, we are female. Pero hindi naman siguro lahat ng babae katulad niya. Masyadong nagmamalinis, mga kababayan. Sana, bago ka magmamalinis, tingnan mo rin yung sarili mo, talagang malinis ka. O, di ba? Ang daming issue tungkol dito kay Amy. At ang layo niya talaga kay Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Si PBBM guys, napaka tahimik na tao. Parang kilos babae. Talo pa to Grabe. Ewan ko ba, lalo na si Madam Irene, ang laki ng pagkakaiba. Well, kung tama yung mga sinasabi nila, they are not sibling, I don't know. Hindi ako sure doon. Pero, binanatan din ni Senator Lacson, no? At kumbaga tungkol dito sa alukabol, nako na parang pork barrel ang dating. At binira din ni Senator Soto ito, mga kababayan. Para kompleto detalyado ito. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Natin to, spread natin. Kahit medyo masilan dahil nga doon sa ibinunyag ni Senator Lacson tungkol dito sa alukabol na natanggap ni Amy Marcos O ito, para kompleto detalyado, no? Shout out sa inyo mga best. Eto na. Sabi po ng News 5. Why, grabe to. Alam nyo, no? Sa bagay, lahat ng tao may kapangitan ng ugali. Parang sumusobra yata si Amy, no? Kuhang-kuha niya yung style niya, yung mga DDS. Sa bagay, DDS naman to talaga Solid to, DDS guys. Senator Lacson versus Senator Marcos. Agay. Itinagi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pahayag ni Senator Amy Marcos na pinagbawalan umano ang mga membro ng Blue Ribbon Committee na iugnay ang inilang personalidad tungkol ng kanyang pinsan na si Leyte 1st District Representative Martin Romualdez sa isyu ng maanumalyang flood control project. So, ang paratang kasi ni Senator Amy, yung pinagbawalan ang mga membro ng Blue Ribbon Committee na iugnay ito si dating Speaker Martin sa maanumalyang flood control project. Well, nakikita naman natin mga kababayan. Kaya nga nag-step down siya bilang speaker para malaya makapag-imbestiga. Maling-mali po yung akusa ni Amy, no, sa Blue Ribbon Committee. Si Speaker Martin naman guys, very willing naman yan na iimbestigahin siya Kaya nga malalaman natin sa mga sumusunod na mga araw, if ever na babalik ang Blue Ribbon Committee, baka maimbitahan si dating Speaker Martin. Totoo yun. Ito si Amy kasi gumagawa ng istorya na wala naman katotohanan. Sabi niya pa rito, unang-una, paano niyang masasabi na pinagbawalan? Hindi naman siya nag-a-attend ng hearing. Totoo yun. Diba? Nakita nyo yan sa Blue Ribbon Committee. Hindi naman uma-attend yan Baka guilty kaya hindi umattend. Mayroon akong nasabi ko na ito, the best response to nonsense is silence. Pero pagka nag-i-insulto na, hindi mo na rin pwedeng i-disregard. Dagdag pa ng senator. Tama po yun guys, no? Hindi po habang buhay or ang ibig sabihin, hindi po pwede na manatili ka lang tahimik, no? Kasi makikita mo binabastos ka na nga, binabalahura ka, 'di ba? Pero kailangan mo din sumagot na aayon sa tama. Lalo na po yung akusa na gawa-gawa lang. Sa bagay, nagmana kay Digong ito Mahilig din sa gawa-gawa ng mga istorya Tapos kalaunan sasabihin niya joke, 'di ba? Grabe, no? Talaga hindi naman siya umaten Yun naman talaga Kahit si Escudero bilang lang sa kamay alam niyo nagmamalinis ito. Pero tignan niyo yung sinabi ni Senator Lacson, no? Marami pa siyang binunyag
Sabi dito, ini-insulto niya ang Blue Ribbon Committee. Ina-undermine niya ang integridad ng committee na member din naman siya doon. Bakit di kaya mag-attend at tanungin niya? Diba? Oh, ano to eh, parang ang dating matapobre para sa akin eh. Hindi lang kaya nahihiya to, no? Feeling, ewan ko ba? Feeling talaga malinis. Malayong malayo kay PBBM. Ewan ko ba kung nanalo ito. Guys, sorry sa mga Marcos loyalists out there. Hindi ko talaga binuto nung nakaraan. Oh, totoo yun. Hindi ko talaga binuto. Oh, grabe. So, dahil dito mga kababayan, may binubunyag pa si Senator Lacson. Ewan ko lang kung ano sasabihin ni ano dito. Ni Amy. Sabi po dito ni Senator Lacson, guys, sa kanyang post. Pag nasa glass house ka, huwag kang mambato. Tama. May 2.5 billion allocable sa 2025 NIP at tahimik na tahimik sa bicameral meeting kung saan pinagdebatihan ang 2026 budget, pero ngayon puro tuligsa at kritisismo ang naririnig mula kay Senator Amy Marcos. O, di ba? Nagmamalinis. Yun pala, mayroon siyang 2.5 allocables. Ooh! Ibig sabihin, nung 2025 NIP, GAA, last year. O, saan ka ngayon? Amy, ano na ngayon? Mismo Senator Lacson ang nag-expose. Kakahiya ka naman. Mayroon ka palang 2.5 billion. Wow. Oh. Hindi ko dapat guys, i-spread. Kasi iniisip ko din, kapatid siya ng Pangulo, baka lalo madadrag ang Pangulo. Pero, sa isip-isip ko din, alam na ng taong bayan, si Amy Marcos, na talagang mismo siya ay talagang siniraan niya mismong kapatid niya. So, I'm decided to expose this. No? Ayan po ang sinabi ni Senator Lacson, mga kababayan. Oy, kakahiya ka, Senator Amy. Mayroon ka palang 2.5. So, sa 2.5 allocables mo, nasaan napunta po yan? Mayroon ka bang proyekto? O, di ba guys, mayroon tayong video, ilang projects ang mayroon sa kanya. Sana napunta doon yun. Kailangan dapat sa'yo may resibo ka eh. O, di ba? Halos naman ng senador mga kababayan. Ay, nako. Ito ang binigyan diin ni Senator Tempore Panfilo Lacson matapos niyang ituro ang 2.5 bilyong halaga ng allocables na inuugnay kay Senator Maria Imelda Josefa Remedios. Ang ganda pa naman ng pangalan mo, no? Pero mabantot yung pagkatao mo. Malayo ka talaga kay PBBM na napakabait. Remedios Amy Marcos sa 2025 National Expenditure Program, which is ang NIP. Gayon din ang pananahimik nito ukol sa sinasabing giniling or pork, habang tinatalakay ang 2026 budget bill sa Bicameral Conference Committee. Ayan, nagmamagaling. Akala mo naman, Sos Mariusip. So, I think guys, 2026 GAA, okay na yun. Kumbaga, talagang inuusisa nila mabuti at walang kurakot doon. Ngayon, kung nag-file man sila impeachment na sinasabi ni Erice na na pabaya ang Pangulo, I don't think so. Yung mga anti-Marcos talaga gumagawa ng mga istorya Kaya abangan na lang po natin. So dahil dyan mga bes, ayan, in-expose ni Senator Lacson 2.5 billion allocable. Ang tanong, nasaan yan? 'Di ba? Last year lang yan guys, last year. Nasaan na yan? 2.5 billion na yan. Mayroon tayong video dyan na nauna. Alam nyo po yun. You see? Wow! Nagmamalinis talaga. Ayan Senator Amy, may allocables 2025 NIT. Bakit tahimik sa Bicam? Kunwari, wala siyang pake. Pero pagdating sa pundo, may pake. 2.5 billion nga 'di ba? Siya ang nag-iingay, kinikriticize niya ang budget 2026. Sinabi niya na may tad-tad na pork, may giniling, may tinadtad, pork pa rin. Pero may natatanggap ka na 2.5 billion sa allocable. Parang sabi kasi guys, mga expert, yung allocable parang pork barrel din 'yon Correct me if I'm wrong 'Di ba? Baka tahimik siya dito sa 2026 sa budget ng yung GAA. Baka wala siyang natanggap kasi mahigpit ang Pangulo Kaya 'di ba nagbito siya ng 92.5 billion.
Oh, baka ya kuda siya ng kuda kasi wala siyang natanggap. Maaring ganun. In my ano lang in my opinion lang. Baka ganun nga. Kuda siya ng kuda. 'Yun ang 'di ba may kasabihan? Pag ang isang tao parang batingaw. Ha? Ang ingay-ingay, walang laman 'yun. Ibig sabihin, istoryahe. Oh, ayan, ha. Kung ganyan ang definition niya ng pork, siya na ang may pork. So, wala siyang moral ascendancy para i-criticize. Unang-una, member siya ng BICAM. Bakit hindi siya nag-rise ng issue nang nasa BICAM siya ng tadtad ng pork ito? Wala tayong narinig sa kanya pero nandoon na siya sa BICAM. Oo nga naman. Ano nangyari kay Aimee? Ba't hindi nagsasalita? Kung kailan tapos na, saka ka nagdadaldal. Di ba? Parang ano to guys, parang inahin na manok. Oh, buka ng buga yung bunganga. Parang puwit ng manok baga. Yun na nga, di ba? Oo nga naman. Tama naman si Senator Lacson. Bakit hindi siya nagsasalita nung panahon na yun? Ngayon na tapos ng BICAM, 2026 sa national budget. Putak ng putak. Wah, grabe. Oh, antindi naman ito, no? Pero guys, mayroon siyang 2.5 billion. Lookable. 2025 yun. Oh, M-Ghost. Baka Senator Lacson sir, baka kaya nagdadaldal siya. Baka ano, ibig sabihin guys, no? Kay Senator Lacson, baka kaya po nagdadaldal yan. Wala siya pong matatanggap ngayong 2026 na budget. Baka ganun nga, di ba? Oh, tsaka ano to walang din pag pinagkaiba kay Garotay. Mahilig mamintas. Totoo yun. Oh, ito tumatanda ng walang pinagkakatandaan. Kahit kailan hindi makakaupo yan hindi makakapwesto yan bilang Pangulo or Vice Presidente, no? Never. Oh, ayan. Oh, kaya spread natin ito. Si Aimee Marcos nakatangkab ng 2.5 billion allocable nung 2025 GAA. Wow. Ay, nasaan kaya yun? May proyekto kaya ito nagawa? Well, hindi lang yan mga kababayan. Ito pa. Sinabi po ni Senator Lacson, baka gusto niyang mag-apply ng meow-meow ng Senado. Walang pagkakaiba kay meow-meow. Kasi kuda ng kuda Di ba? Putak ng putak sa Senado. Mariing binabulaan ni Senate President pro tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson ang alegasyon ni Senadora Aimee Marcos na pinagbawalan ng mga senadors na halukayin sa mga pagdinig ang umano'y pagkakasangkot ni dating Speaker Martin Romualdez sa manual yung flood code. Yun na nga yung sinabi natin guys, 'di ba? Si dating Speaker, very willing yan na imbestigahan siya. Sa ICI nga pumunta 'Di ba? So pumunta. Pinirsinta niya ang sarili, parang si Congressman Sandro. Dahil sa mga kagagawa ng mga DDS na pagbibintang. Baka gusto niyang mag-apply ng meow-meow. Ayan. Nga naman, ano. Yan ang isa sa mga style ng mga DDS mga kababayan. Yung mga ganyang daldal ng daldal, kuda ng kuda, tinitingnan yung iba pero yung sarili hindi. Yes, Marios. Di ba? Kung ano ang sinasabi niya, baka niyang maging counterpart. Ayaw namin magkaroon ng meow-meow sa Senate para parang may gusto may mag-apply. Nako. Yung mga ganyang edad, di ba 60s na yan, 60 plus na yan si Aimee. Mga nasa 67 na yan, malapit na mag-70. Ganun daw talaga ang mga matanda, guys. Umuurong yung utak. Hindi lang yan, mga bes. Ito pa yung sinabi ni Senator Soto. Ayan sinabi ni Senator Soto. Wow, grabe. Short lang ito, sabi niya. Sabi ng Abante, hindi na nagpapaligoy-ligoy pa si Senate President Tito Soto sa pagsagot sa mga banat ni Senator Aimee Marcos kung saan tinawag na giniling ang pork ang General Appropriation Act 2026 para hindi masyadong halata. Biro nyo yun. Paano niya nasabi kaya yun? Ano bang pruweba niya?
Alam nyo guys, no, madali lang magsalita or magbibintang ka. Pero kung wala ka naman sapat na ebidensya, anong tawag doon? 'Di ba kabubuhan 'yun? Para kang katok tulad ni Meow Meow. 'Di ba? Dapat kasi mayroong pruweba. Hindi yung puro salita ka ng salita. Kasi dito parang ang nakikita ko lang pinapahiya niya yung mga kapwa niyang senador. Oh. Kumbaga tingin niya sa sarili niya malinis. Pero sabi nga ni Senator Lacson, kuda ng kuda. Kung kailan tapos ng BICAM, saka namang kuda-kuda. Talo pa ang inahin na nangingitlog na manok. 'Di ba? Oh. O giniling na port sa General Appropriate Act of 2026 para hindi masyadong halata. Kaya nga 'di ba, sabi ko mga best, sa tingin ko lang in my own thinking lamang sa nakikita ko. Kaya naman siguro nagkuda ng kuda 'yan kasi nga wala siyang budget 2025. Ay hindi mali. Ay ibig sabihin, kaya siguro nagkuda-kuda 'yan. Baka hindi nakakuha ng pundo ng 2026 kasi mahigpit ang pangulo Kaya no, Tito Soto biniras Senator Ivy sa pork giniling. Paano naging pork? Yung gusto mong magkaroon ng medical assistant sa private hospital kasi hindi ka siya sa government hospital. Problema kasi kapag nitpicking ka na, she's entitled to her wrong opinion. Este on opinion. Yun lang. 'Di ba? Kaya minsan bira ka ng bira pero hindi mo alam kung ano ang katotohanan. Yung ibig sabihin ng punot dulo. Ano ba ang katotohanan tungkol dito sa mga yung mga unprogram, no? Kasi sabi nga yung dapat yan bago kasi magsalita si Amy Marcos, alamin niya kung ano ang katotohanan tungkol dito sa mga pagbibintang niya. O, 'di ba? Yan po ay sa tingin ko parang mga lang yan mga istoryahe lang para lang makapanira para ang palabasin siya ay malinis. O, tapos ngayon sasabihin niya, hindi ako nagpirma sa BICAM. Actually, hindi naman talaga siya pumirma sa BICAM, guys. Pati si Cubeta. Kasi yun ang nabasa ko hindi sila pumirma. 'Di ba? Hindi sila pumirma. Ngayon, putak sila ng putak. Yun see? So yun. Yan ang hirap kay Amy Marcos. At tulad ng sinabi ko, baka hindi siya nakatanggap ng budget, kaya putak ng putak. At hindi na intindihan kung ano ang katotohanan. 'Di ba? Mas magaling pa siya sa mga kapwa niyang senador na hindi alam ang mga nangyayari. Basta lang bumira, makapanira lang sa kapwa niyang senador, yun na. Tapos magpapa-interview sa sa mga mainstream media. Alam nyo guys, may nakita ako na in-interview si Amy. Napakasinungaling talaga ito. Sa totoo lang. Ay, ewan. So yun mga best, ano po ang kapalagayan nyo? Senador versus senador. 'Di ba? Grabe ito si Amy. Napaka malinis. Ang taas ng tingin niya sa sarili niya. Yun pala, mayroong tinatago din Lalo na po yung issue doon sa lugar niya. Ay nako, mahirap ungkatin pero ito muna. But mayroon pong balang magkomento. See you again on my next upload. No? Videos. Don't forget to like, hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos. Okay? Thank you for watching. Don't forget to like. Bye and baboos. God bless Philippines. There's more. Bye guys.